Ang course na ito ay Introduction to Data Visualization. Nakahati sa 4 ang i-discuss today. Una ay ano ang data visualization. Pangalawa ay magpapakita ng examples gamit ang clean COVID-19 dataset na galing sa mga naunang course ng data literacy training. Pangatlo ay mga do's and don'ts sa paggawa ng visualization. Ang huli ay ang mga common tools sa paggawa ng visualization. Ang data visualization ay dapat nagbibigay ng sagot at ang magiging resulta. Kung ang datos na nakalagay sa dashboard ay hindi reliable, wala na itong kabuluhan. Kung hindi nasasagot ng visualization ang mahalagang tanong, wala tayong aksyon na magagawa. What is data visualization? Ito ay uri ng graphical na representasyon ng mga impormasyon at datos. Ito ay nagbibigay daan para makita at maunawaan ang mga uso, outliers at pattern. Mahalaga rin ito upang pag-aralan ang impormasyon at gumawa ng mga desisyon batay sa datos o data-driven policymaking. Huli, ay nakakatulong ito para ipakita ang kwento sa anyo na mas madaling maunawaan. Ang data visualization ay dapat may kasamang storytelling. Quality over quantity. Kahit gaano kaganda or kadami ang slides mo na puno ng graphs or visualizations, pero walang connect ang bawat isa, malaki ang chance na hindi nyo buong-buo makukuha ang gusto sabihin ng datos at malaki rin ang chance na ang gusto mong iparating ayon sa datos ay hindi mauunawaan. Ito naman ay mga uri ng data visualization. Una ay charts. Then, tables. Then, graphs. Then, mapa. Then, infographics. At ang huli ay dashboards. Papakita ako ng mga examples maya-maya kung paano gamitin at alin ang gagamitin. Ito naman ay isang template ng kung ano ang dapat gamitin ng visualization ayon sa klase ng datos meron ka. Kung ang datos nyo ay budget items, dun kayo sa comparison. Kung ang datos nyo ay may bilang ng sako ng bigas at may datos sa lawak ng lupa ng bawat magsasaka, pwede nyo gamitin ang relationship. Kung may datos kayo ng mga grado ng estudyante sa isang exam, pwede nyo gamitin ang distribution. Kung may simpleng datos kayo ng gender na bilang ng babae at lalaki sa municipality, pwede gamitin ang composition. Sa mga susunod ay mga halimbawa ng visualization. Ang datos or dataset na gagamitin natin ay ang COVID-19 confirmed cases in the Bicol region simula March 3, 2020 hanggang January 8, 2022. Nakita nyo na tong dataset na to sa mga naunang courses. Ito ay dataset na nalinis na. Sa Bicol region, ayon sa census ng 2020, ang kabuuang populasyon ay mahigit 6 million. Ang bilang ng nagka-COVID ay nasa 52,000 naman. Sa kasalukuyan, nasa 1.5 pa ang aktibong kaso. Ito ay isang uri ng area chart. Ang datos na ginamit dito ay number ng nagkasakit simula March 3, 2020 hanggang January 8, 2022. Sa kaliwa, or sa y-axis, ay ang case count. Habang sa baba, or sa x-axis, ay ang petsa. Mapapansin sa gitna na may biglang pagtaas na umabot 800 plus na bilang ng COVID cases. Ito ay noong January 1, 2021. Maraming pwedeng rason sa biglaang pagtaas nito.
Pwedeng dahil maraming nagsalo-salo ng Christmas. Pwede rin namang hindi lahat ng laboratory ay bukas ng ilang araw. Pwede rin naman nagkamali lang or human error sa datos ng araw na to. Ito ang isa sa use ng pag-visualize ng datos para makita kung may posibleng anomalya sa hawak nating dataset. Ang visualization na to ay tinatawag na bar race chart. Ang datos dito ay pareho lang sa kanina. Dinagdagan lang ng lugar o yung 6 na probinsya ng Bicol. Noong March 2020, sa buong buwan na yon, ang Camarines Sur ang may pinakamadaming COVID cases. I-play natin to ngayon. Sana na-enjoy nyo yung animation. Ang dating Camarines Sur na may pinakamataas na bilang ng COVID ay pangalawa na lamang. Ang layo ng total na nagka-COVID sa Camarines Sur and Albay compared sa iba. Ang Sorsogon, simula umpisa hanggang ngayon, ang may pinakamababang kaso. Tawag dito ay population pyramid. Ang mga datos na ginamit ay bilang ng COVID cases, ano ang age group nila, at ang gender. Sa y-axis ay ang age group, habang sa x-axis ay ang porsyento ng mga nagkasakit sa bawat age group. At mapapansin rin na may hati sa babae o lalaki ang pagkuha ng porsyento sa bawat age group. 1/3 o 33% sa mga nagka-COVID ay nasa edad na 20 to 34 years old. Ito naman maaaring tawagin na infographics. Ang pag-highlight o pagpalit ng kulay to gray ay ang pagdagdag ng information ay isang technique para agad na mapaunawa ang gusto mong sabihin na ayon sa datos na meron ka. Ito ay mapa o para mas specific ay tinatawag na chloroplet map. Ang datos dito ay ang active case count at ang mga city o municipality ng Bicol Region. Ang chloroplet map ay maganda gamitin kunyari sa populasyon, yung yaman ng isang lugar at iba pa. Ang namumulang lugar sa mapa ang may pinakamadaming active cases. Habang nagiging lighter ang kulay papunta sa dilaw, ito ang mga lugar na mababa ang COVID kumpara sa iba. Nakikita nyo ngayon ay horizontal bar chart. Pareho ito ng datos na magkaibang visualization lang ang ginamit. Mas madali makita ngayon ano ba ang mga lugar na may pinakamataas na kaso. Sinadya ko rin i-design ang kulay ng bawat bar na kapareho ng kulay sa mapa para agad makita saan mga to. Lakihan lang natin o mag-zoom in lang tayo. Naga at Legazpi ang may pinakamataas na active COVID cases. Mga do's and don'ts sa paggawa ng visualization. Sa do's muna tayo. Sa relevant ranking, ang sinasabi dito ay pag gumamit kayo tulad ng COVID case count sa bawat lugar, siguraduhin na mag-umpisa sa pinakamataas or descending order. Sa target or benchmark naman, ang example dito ay budget data. Kung may datos kayo ng budget na ibabangga sa actual na gastos, kunyari may budget para sa agrikultura, health, tourism, disaster risk, etc. Next naman ay ang small multiple. Sinasabi dito kapag meron kayong lampas 4 na variables, example mga bansang Pilipinas, Korea, Thailand, Japan, Singapore, at gusto nyo pakita ang pagtaas ng populasyon or kinikita simula 2010 hanggang ngayon. Susunod naman ay ang grid lines. Mas madali makita at ang pagkumpara kapag nilagyan nyo ng parang ruler. Less is more. Minsan pwede nyo nang tanggalin ang ibang detalye sa graph. Sumunod naman ay emphasize. Kung naalala nyo, kanina dark red ang Naga City para i-emphasize na sila ang may pinakamataas na active COVID cases. Sa descriptive title naman, kunyari kaysa isulat nyo top 10 cities, municipalities, pwede nyo itong palitan na diretsong isulat nyo na lang ay Naga City ang may pinakamataas ngayon sa COVID cases. Diretso insight na agad ang gusto mo ipahiwatig. Ang susunod naman ay annotation.
Kung maalala nyo sa umpisang examples, ang bilang ng COVID cases simula March 3, 2020 to January 8, 2022, pwede siyang dagdagan ng maikling notes tulad ng Christmas season sa period na to, ECQ sa buwan na to, kaya pala bumaba ang COVID count sa mga sumunod na araw o linggo. Don'ts o mga iwasan na gamitin sa pag-design ng inyong visualization. Cutting of y-axis. Nakakaligaw ang ginawa nila dito. Kung mapapansin, ang haba from 0 to 40 kumpara sa 40 to 50 and 50 to 60 ay magkakapantay lamang ang haba nila. Nababaluktot nito ang bar sa ganitong style. Kunyari kung COVID case count dito sa bawat lugar, sa unang tingin ay mababa lang pala COVID case sa unang bar, pero nasa 40,000 pala yung COVID dito. Sumunod ay multiple y-axis. Hanggang maaari, iwasan ito lalo na kapag magkaiba ang measurements ng dalawang y-axis. Kunyari ang isa ay count pero ang kabila ay percento. Nakakalito o baka iba ang makuhang insights. Parang fake news lang. Sumunod naman ay 3D effect. Mas mahirap lang talaga makita agad-agad. Kaya hanggat maaari, kung kahit gaano kaganda man magiging itsura ng 3D effect, iwasan na lang natin itong gamitin. Sumunod naman ay fluid lines. Hindi sa lahat ng pagkakataon dapat gumamit ng tulad nitong line graph. More than 4 series. Ang utak ng isang tao ay kaya lang na maximum na 4 na linya lang ang napoproseso. Too much or meaningless color. Iwasan gumamit ng sobrang daming kulay hanggat maaari. Too much details. Sa mga datos ng porsyento, recommended talaga na alisin na lang ang decimals kung malalaki naman ang agwat. Pero kung magkakalapit, less decimals as possible. Pwedeng isa lang. Align text other than horizontally. Siguraduhin lang na impantay ang mga label. Common tools sa pag-visualize ng data. Para sa mga mag-uumpisa pa lang at hindi naman kalakihan ng datos, pwede na ang Excel or PowerPoint. Para sa mga gusto tulad ng dashboards, nandyan ang Data Studio, Power BI at Tableau. Para naman sa sobra o malalaking datos na hindi na talaga kakayanin ng Excel, pwede gamitin ang R or Python. Maraming salamat po.